Debt is something no one wants to be tied down to, and yet many Americans just can't seem to get away from it. If this sounds all too familiar, I've actually got a tiny bit of good news for you guys. Our financial expert, Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC, is here to offer some friendly reminders to guide you through this time of financial trouble. Hello, Rod. Hi. Welcome Tisa. back. Thank you. Rod, alam mo, ang dami nangyayari ngayong season. Malapit na tayo, marami nagba-back to school. I have a question kasi what if kunyari na-anticipate mo na alam mo, there's a big chance hindi yung makakapagbayad ng utang ko. Unang-una, ang suggestion ko, huwag kang may stress masyado. Alamin mo muna kung ano-ano ba yung mga iba-ibang klase ng utang mo. Relax lang. Para makapag-prioritize ka, di ba? Importante, ano ba yung tinatawag na unsecured loans or unsecured debts? Ito yung mga walang collateral, credit cards, etc. etc. Ngayon, yung secured naman, well, meron yung collateral. Kadalasan, maaaring yung bahay mo, ginamit collateral. Kung car loan, may coaching hihilahin, di ba? Okay. Pwede din naman, para sa akin, ito yung pinakamahirap sa lahat, yung tinatawag natin student loans or yung mga unpaid taxes. Bakit? Kasi alam, gobyerno yan eh. Okay, ang mga student loans na kinuha mo mula noong 2007 onwards, usually yan, mas kinuha mo yan sa isang malaking institution, ano yan, backup ng federal. So, ibig sabihin, kahit mag-file ka ng bankruptcy, anything federal, hindi mo yan na isasama sa bankruptcy. Oh my goodness. So, at pwede kaniyang habulin. Ang bilis maggawa ng garnishment, whether sa wages mo, or kahit na meron kang federal tax refund, pwede nilang hold yun at pambayad. That's good to know. So, anytime na it involves student loans or unpaid taxes, ang gobyerno, pag federal, hindi nakikipag-negotiate yan. Yeah, walang negotiation yan. So, alamin natin mabuti kung ano yung tipo ng mga utang mo para mabigyan mo na ma-prioritize mo ng maayos. Okay. Ngayon, pero siyempre, ang secured loans, no, pangalawa to, huwag mo tong i-ignore. Kasi nga, nakatali dyan. Isipin mo na lang kung halimbawa ang collateral mo, bahay mo, na matagal mo nang pinagbabayaran, tapos suddenly, dahil nagkaroon ka ng isang financial situation na hindi mo ma-handle yung pagbabayad for the next 6 months, na pabayaan mo, yung investment mo na bahay, nawala na lang basta. So yan ang bigyan mo ng pansin. Priority, yes. oo. Ito, Rod, kasi alam mo, meron akong kaibigan, di ko alam kung chinichika lang niya ako, pero ang sabi niya, tumawag daw siya sa creditor at in-explain daw niya ang kanyang situation, nakapag-negotiate. Does it sound too good to be true? No. Pwede kang mag-negotiate. Dalawang paraan ang pwedeng negotiation mo, no? Okay. Pwede kang mga magsabi na, meron talagang financial hardship, pwede ba akong hindi magbayad for the next 3 months or 6 months, or pwedeng repayment plan yon. Okay. Nagagawa yon. Yeah. So, alam ko na rin naman na, kunyari, pag nasa point na may mga mangungulekta, tawag ng tawag, minsan, talagang hinahabol ka at talagang non-stop ang pag-ring ng phone. Is there a limit to what they can do? Yes, may limit yan. Ano? Hindi ka nila pwedeng tawagan na lang kahit saan, kahit anong oras. Kailangan nasa tamang paraan ang pagkokolekta sa iyo. May karapatan ka, pag-aralan mo yan. So, for example, pwede silang tumawag sa bahay, right? Yes. Pwede silang tumawag sa cellphone. Opisina, pwede rin? Hindi. Maaaring sa una, pero pag sinabihan mo silang mag-stop, dapat mag-stop sila. Kasi yung rule. Para maloka ka, paano kung ang bahay mo ay opisina mo rin? Nakakalwa ko talaga yan. Anyway, okay, another thing is, kung halimbawa, pwede mo ring gawing option, kung meron ka pa naman magandang credit score, at kahit pa paano may income ka pa rin, gawin mo naman, pwedeng mo subukan yung consolidation. Kaya nga lang, remember, typically, ang mga consolidation loans, secured loans yan. Meaning, magre-require siya ng collateral. Correct. So, siguraduhin mo lang na yung situation mo ay talagang magbabago after a short period of time. Kasi medyo risky nga eh. Pero Rod, paano naman sa mga ka-nation natin na talagang feeling nila bankruptcy na lang ang kanilang option? Anong masasabi mo dyan? Palagi natin sinasabi yan eh. Last resort yan, di ba? Kasi kahit ano pang sabihin natin, nagtatagal yan ng matagal na panahon. 7 to 10 years, sinasabi ng iba, pero hinuhunt ka niyan habang buhay eh. Diyos para ko, sa akin. Parang ex-boyfriend lang yan, no? So, in as much as we can, avoid bankruptcy. Pero may isa ka pang option. Ito nga yung binibigay natin na programa ng ng Financial Rescue, ang Debt Settlement Program. Dito, nakakapag-negotiate tayo ng malaki, minsan 40 to 60% reduction sa utang mo. Wow. Explore na lang nila yung option na yan. And it sounds like a really great tip, no? Bago mag-bankruptcy,
check muna kasi baka pwedeng kayanin ng Financial Rescue LLC. Hindi ba, Rod? Yes. At pwede ding magbigay pa kami ng ibang options para sa kanila. Oo. Yes. So, ang daming great tips. Pero, Rod, para naman sa mga ka-nation na gusto nung makontak ka, paano ka namin mahanap? Thank you. Mga ka-nation, pwede nyo kaming tawagan sa 1-877-973-3287 o bisitahin po ang aming website, financialrescuellc.com. Meron kaming Facebook, pwede kayong mag-chat sa aming website. Maraming salamat po uli. See you next time. Thank you, Rod. Sarap ng kwentuhan today.